Magandang mga po. Salamat po. Magandang kanta. Uh, Maybe today you hesitate because strong typhoon comes, right? Dahil merong bagyong dumating. Maybe some fear typhoon. Some fear typhoon. Marahil yung ilan sa inyo ay natakot sa bagyo. But maybe God test you through typhoon. Ngunit marahil sinubo kayo ng Diyos sa pamagitan ng bagyo. You attend even though strong typhoon comes. At nakadalo kayo kahit na merong malakas na bagyo. Because you desire the word of God. Dahil nagnais kayo ng salita ng Diyos. Tama po ba? Yes. Tama. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama, na mabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4, 7 and 8. 7 and 8. 7 and 8. Ikalawang Timoteo chapter 4, 7 and 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. We are learning 2 Timothy, right? Tayo po ay nag-aaral ng ikalawang Timoteo. Chapter 4, 7 and 8, we already read many times. Yung chapter 4, verse 7 hanggang 8 po, binasa na natin ng maraming ulit. So every time, we need to remind. Kaya lagi po dapat natin itong alalahanin. And we need to practice what we learn. At dapat sanayin kung ano yung ating natutunan. Last time we learned the second coming of the Lord. Nakaraan pinag-aralan natin yung ikalawang pagdating ng Panginoon. The end of verse 8. Sa lahat din naman ng mga nakahangad sa kanyang pagpapakita, ito ay muling pagdating ng Panginoon. Tama ba? There are Christians who desire second coming of Jesus. May mga Kristiyano na naghahangad ng ikalawang pagdating ni Jesucristo. So last time we learned, right? There are two kinds of people when Jesus comes again. Kaya nakaraan pinag-aralan natin na may dalawang uri ng tao kapag muling dumating si Jesus. We remind one po. Save the one, unsave the one. Ligtas na tao at hindi ligtas na tao. Dalawang uri ng mga tao, right? And also there are two kinds of people among saved people. At mayroon din dalawang uri ng tao na kabilang doon sa mga ligtas na tao. The Christian who follow the Lord until the end. Yung mga Kristiyano sumusunod sa Panginoon hanggang sa huli. And the Christian
who return to this world again. At ang mga Kristiyanong nanumbalik sa sanlibutan. dalawang uri ng mga Kristiyano. And also, there is the Christian who will please the Lord. At may mga Kristiyanong magbibigay lugod sa Panginoon. And also there will be the Christian who will give a concern to the Lord. At may mga Kristiyanong magbibigay ng alalahanin sa Panginoon. So we need to reflect ourselves what kind of people we are when Jesus comes again. Kaya isalamin natin yung ating sarili kung anong uri ng tao tayo sa muling pagdating ni Jesucristo. Today, let's continue think about second coming of Jesus. Ngayong araw patuloy nating pag-isipan yung ikalawang pagdating ni Jesucristo. Buksan mo ang Biblia, unang Thessalonica chapter 4. Unang Thessalonica chapter 4. Verse 15 hanggang 18. unang Thessalonica chapter 4, 15 hanggang 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Maaring sabihin na ang Biblia ay isang aklat na nagsasalita tungkol sa unang pagparito at muling pagparito ni Hesus Kristo. Tama po ba? So, in the history, meron history. You know, 2,000 years ago, right, there was a first coming of Jesus. 2,000 taon na po yung nakalipas, naganap yung unang pagdating ni Jesucristo. And then, the Bible said there is a second coming. At sinasabi ng Biblia na may ikalawang pagdating. Second coming of Jesus. Kalawang pagdating ni Jesus. That's why, whole Bible focus on first coming of Jesus and second coming of Jesus. Kaya ang buong Biblia ay nakatuon sa una at ikalawang pagdating ni Jesus. Ngunit, kung ikukumpara sa mga propesya tungkol sa unang pagparito ni Kristo, ang mga propesya tungkol sa kanyang muling pagparito ay binanggit ng 8 beses na mas marami. Naintindihan niyo po? In New Testament, the second coming of Jesus was mentioned 318 times. Sa bagong tipan, yung ikalawang pagdating ni Jesus ay binanggit ng 318 na beses. Every 25 verse mentions second coming of Jesus. Sa kada ika-25 talata, binabanggit yung ikalawang pagdating ni Jesus. Maraming beses, right? Maraming beses. That's why it's important we learn second coming of Jesus. Kaya mahalaga na pag-aralan natin ang ikalawang pagdating ni Jesus. Ang pagpupulay-bulay sa muling pagparito ni Kristo ay parang gamot sa kaluluwa. Bakit? Sa pamamagitan ng pagpupulay-bulay sa muling pagdating ng Panginoon, tayo ay tumanggap ng kaariwan
at nagiging mas gising sa espiritu. So, if you have spiritual sleep, you need to learn more second coming of Jesus. Kaya kung mayroon kang spiritual na pagkakatulog, kailangan mong higit na pag-aralan ang ikalawang pagdating ni Jesus. Because if we really know Jesus' second coming is near, we cannot fall into spiritual sleep, right? Dahil kung talagang malalaman natin na yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na, hindi tayo mahuhulog sa spiritual na pagkakatulog. So, it's like medicine, spiritual medicine. Kaya ito ay gaya ng spiritual na gamot. Okay po? So, pag-isipan natin ng muling pagdating ng Panginoon. Yeah. Ano ang anyo ng ikalawang pagparito sa himpapawid? Yeah. Verse 16. Verse 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Ang Panginoon mismo ang bababa. It's the second coming of Jesus in the air. Ito yung ikalawang pagdating ni Jesus sa himpapawid. The important thing, ang Panginoon mismo ang darating. Panginoon mismo ang darating. Umakyat si Jesus sa langit, 2,000 taon na ang nakalipas. Habang siya ay umaakyat, nangako siya na siya ay muling babalik. Right, 2,000 years ago, Jesus came into this world to save a sinner, right? Di ba po, 2,000 taon na yung nakalipas, pumarito si Jesus sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. And He died on the cross. At siya ay namatay doon sa krus. After that, He was resurrected. Pagkatapos noon, siya ay muling nabuhay. And then, He ascended to heaven. At siya ay umakyat sa langit. But when He ascended to heaven, He promised, Pero nung umakyat siya sa langit, siya ay nangako. I will come back. Ako'y muling babalik. I will come back. Promise of Jesus, right? Ito po yung pangako ni Jesus. I will come back. Ako'y muling babalik. Yeah. Gawa chapter 1, 11. Gawa chapter 1, verse 11. Gawa chapter 1, 11. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Yeah. Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Right? Yeah. He does not terrorize, right? Hindi siya nagsisinungaling. That's why he's sure he will come again, right? Kaya ito ay sigurado na siya ay muling babalik. If he does not come again, he's a liar, right? Kung hindi siya muling darating, siya ay sinungaling. Yeah. Dahil tayo ang pinakamamahal at pinakamahalaga sa Kanya, siya mismo ang darating upang tayo'y sunduin. Right? The purpose of why He come again. What's the purpose? He come again. Ano yung layunin kung bakit siya muling darating? He come again to bring us, right? Babalik siya upang tayo ay dalhin. To bring save the Christian, right? Upang dalhin ang mga ligtas na Kristiyano. That's the purpose why He come again. Yun po yung layunin kung bakit siya muling babalik. Hindi siya magpapadala ng sugo. Siya mismo ang babalik para sa atin. Right? Siya mismo babalik. It means it testifies
He really loves us, right? Ibig sabihin, ito yung nagpapatotoo na talagang iniibig niya tayo. 하림바바, right? The president want to bring you in his house. Halimbawa, yung presidente, gusto niyang dalhin ka sa kanyang bahay. Maybe in that case, right, he will send some messenger to bring you. Marahil sa ganung pagkakataon, magpapadala siya ng mga tao upang dalhin ka. Tapos he will not come himself, right? Hindi siya yung mismong pupunta. Well, let's suppose he come himself to bring you. Pero ipagpalagay natin na siya mismo yung pumunta upang dalhin ka. Anong ibig sabihin? He consider you are so precious, right? Ibig sabihin, tinuturing ka niya na napakahalaga. 1994, Jesus himself come again Si Jesus mismo ang darating to bring us upang tayo dalhin. because we are so precious. Dahil tayo ay napakahalaga. Kaya sa mga umibig sa Kanya, siya ay magiging kagalakan at kaariwan. Ngunit, sa mga lumalaban sa Kanya, siya ang magiging pinakamatinding takot. Matinding takot. Because Jesus will judge this world who are not saved. Dahil hahatulan ni Jesus ang sanlibutan ito na hindi ligtas. Yeah. Unang Thessalonica chapter 4:16, balikan natin. 16, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. May sigaw, right? When He comes again, right? May sigaw. Sa muli niyang pagbabalik, siya ay sisigaw. May sigaw, may tining ng anghel, at may trumpeta ng Diyos, right? Mayroong sigaw. Ang Panginoon ay tumatawag sa ating pangalan. What do you think? Does He know our name? Ano sa tingin niyo? Alam niya ba yung pangalan natin? Siyempre, He knows, right? Siyempre, alam niya. Maybe He will call our name. Marahil tatawagin niya yung ating pangalan. My beloved, Aking minamahal. my beloved, halimbawa, si Kim Gante. Aking minamahal na Kim Kunte. Come on, Halika, I will bring you. dadalhin kita. Let's go together. Umalis tayong magkasama. You imagine? Our Lord Himself call your name. Na-imagine niyo po ba na tatawagin mismo ng Panginoon ang inyong pangalan? Masaya? Tama? Masaya? Yeah. May sigaw. At ang may tining ng arkanghel at ang trompeta ng Diyos. Ang mga ligtas ay makaririnig ng tunog ng trompeta. Unirang mga hindi naligtas ay hindi makarinig ng tunog na ito. So, someday, Jesus will come again in the air. Balang araw si Jesus ay muling darating sa papawirin. And then, at that time, we can hear the sound of a trumpet. At sa pagkakataong yung maririnig natin yung tunog ng trompeta. We don't know what kind of a sound exactly, what kind of a trumpet sound, Hindi natin alam kung ano yung eksaktong tunog ng trompeta. but maybe we can hear. Pero marahil maririnig natin ito. Meron sound, trumpet sound. May tunog ng trompeta. Today He comes again. Ngayong araw, siya ay muling darating. Right? It's a rapture, there will be rapture, right? At magkakaroon ng rapture. It will happen. Ito po ay mangyayari. When He comes again, also, what happened? Sa kanya muling pagbabalik, anong mangyayari? Yeah, our body will be resurrected also. Ang ating katawan ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. Yeah. We have a body, right? Corruptible body. Di ba po meron tayong katawan na may pagkasira? It's a mortal body, right? Ito ay mortal na katawan. But with this body, we cannot go to eternal heaven.
Pero sa pamamagitan ng katawang ito, hindi tayo makakapunta sa walang hanggang That's why langit. our lowly body changed to the glorious body. Kaya yung ating katawang may pagkasira ay mapapalitan ng may maluwalhating katawan. It's a resurrection. Ito yung muling pagkabuhay. When He comes again, there will be resurrection. Sa kanyang muling pagdating, magkakaroon ng muling pagkabuhay. May ang kayusan ng muling pagkabuhay. Ano ang kayusan ng muling pagkabuhay? Verse 16, may trumpeta ng Diyos pagkatapos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. May ang mga namatay kay Kristo. Sino po sila? There are many Christians who are saved but already passed away. Mayroong maraming mga Kristiyano na naligtas na pero sila ay namatay na. Their body will be resurrected first. Yung kanilang mga katawan ay muling bubuhayin. Not we are alive, we who are alive. Hindi tayong mga nabubuhay pa. Right? After then, 17, pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap. So, the people who got the salvation already passed away, their body will be resurrected. Kaya yung mga taong namatay, yung mga taong ligtas na namatay na, yung kanilang katawan ay muling bubuhayin na. After that, we who are alive, our body will be resurrected. Pagkatapos tayong mga nabubuhay, yung ating katawan ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. At sasalubungin natin ang Panginoon sa papawidin, right? 17, right? Upang salubungin ang Panginoon sa papawidin. Ito ay tumutukoy sa kahanap na pagwasang ng kapariang ng Diablo na nakahari sa papawidin. Now, right, the Diablo, he conquers this world. Kaya yung Diablo po ay unang darating sa sanlibutan. He is a core like this. Ephesians chapter 2, verse 2. Ephesians chapter 2, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Right? May pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Sino po? Diablo, right? But when Jesus comes again in the air, his power will be destroyed completely. Pero sa muling pagdating ni Jesus, yung kanyang kapangyarihan ay ganap na mawawasak. That's why Jesus come again in the air. Kaya si Jesus ay muling darating sa papawirin. Yeah, there is a rapture, right? Magkakaroon ng rapture. The rapture, the meaning of the rapture is that it's the extreme. Yeah, the meaning of the rapture is extreme joy. Yung kahulugan po ng rapture ay matinding kagalakan. Why it's extreme joy? Bakit ito naging matinding kagalakan? You imagine the situation of the rapture. Subukan niyo pong imagine yung kalagayan sa rapture. As I explained, right? Yeah, our lowly body will be resurrected. Gaya po ng aking binanggit, yung ating katawan na may pagkasira ay magkakaroon ng muling pagkabuhay. And finally, we will meet our Lord. At sa katapusan, tatagpuin natin ang ating Panginoon. It's really happy, right? Ito ay talagang masaya. Yeah, extreme joy. Matinding kagalakan. And it's like
drawing his beloved upward into glory. Rapture is drawing his beloved upward into glory. Upward. Draw upward. Kaya yung rapture ay ang pagkuha para sa kaluwalhatian. Taken up. Another. Taken up. Right? Pagdala pa itaas. It's like, the magnet. Magnet. Ito po ay tulad ng magnet. Let's suppose there is a magnet. It's a magnet. Pagpalagay natin na ito ay magnet. Magnet lift up the iron, right? Itinataas ng magnet yung mga bakal. There are the sand and it mixed some metal, small metal. Sa buhangin po, nakahalo yung maliliit na mga metal, mga bakal. Then if you put the magnet, only the metal will be taken, right? At kung maglalagay ka ng magnet, tanging yung mga bakal lang yung kukunin. Let's say it's like that. Ganun po yung rapture. There are many people in this world, right? Maraming tao sa sanlibutan ito. As we learned last time, right? Save the one, unsave the one. Gaya ng pinag-aralan natin nakaraan, may ligtas na tao at hindi But only ligtas. save the one has the Holy Spirit, Pero tanging yung ligtas lang ang may Espiritu Santo. right? Last time we learned, right? The 10 virgin. Nakaraan pinag-aralan natin yung 10 birhen. The parable of 10 virgin, right? Yung talinghaga ng 10 Only birhen. 5 virgin had the oil. Tanging 5 birhen lang yung may dala ng langis. They could meet the bridegroom. Kaya nagawa nilang salubungin yung lalaking ikakasal. Oil symbolize the Holy Spirit, right? Yung langis ay sumisimbolo sa Espiritu Only Santo. save the Christian who has the Holy Spirit will be taken up. Tanging mga Kristiyano, tanging mga tao may Espiritu Santo lamang yung kukunin pa itaas. That is a lecture. Kaya magkakaroon ng rapture. Sa muling pagkabuhay, tayo ay malayang makakagalaw sa papawirin kamilang pinangong katawan. Because we are already resurrected, right? Dahil tayo ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. That's why after that we can freely move any place, right? Kaya malaya na tayo makakagalaw sa anumang lugar. This time, Mayrat to go to Manila, Ngayon po, mahirap makapunta sa Maynila. you have to pass by many traffic, heavy traffic, Kailangan mong dumaan sa maraming traffic. Mayrat. But after resurrection, madali. Pero pagtapos ng muling pagkabuhay, madali na. If you want, you can freely go there, right? Kung gugustuhin mo, malaya kang makakapunta doon. Maaring ituring ang rapture bilang pintuan patungo sa langit. Pintuan. Philippians chapter 3, buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 3, Filipos chapter 3, verse 20 and 21. Philippians chapter 3, 20 and 21. Basahin po natin na sabay-sabay. sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya, upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Yeah. 20, right? Verse 20, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, right? When we have the salvation, get the salvation, we already have a citizenship in heaven, Nung nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon din tayo ng pagkamamamayan sa langit. right? You have the citizenship of heaven, right? Nagkaroon ka na po ba ng pagkamamamayan sa langit? But we cannot go to heaven immediately, right? Pero hindi tayo agad makakapunta sa langit. But when we have the rapture, it's the gate we go to heaven, right? Pero kapag nagkaroon ng rapture, ito yung pintuan papunta sa langit. Let's suppose you could get citizenship of America. Ipagpalagay natin na nagkaroon ka ng pagkamamamayan sa Amerika. Many people want to get citizenship of America, Maraming tao yung gusto magkaroon ng pagkamamamayan sa Amerika. and then you receive the ticket, the flight ticket.
Pagkatapos tumanggap ka ng flight ticket. Yeah. But the flight ticket has the date. You can ride on the airplane. Pero yung doon sa flight ticket, meron tong petsa kung kailan ka sasakay ng eroplano. Yeah. Rapture is like that. You ride on the airplane. Ganon din po yung rapture. Ikaw ay parang sasakay sa eroplano. You can go to America. Makakapunta ka sa Amerika. Yeah. We can go to heaven. Makakapunta tayo sa langit. The rapture is the gate. We go to heaven. Yung rapture ay ang pintuan papunta sa langit. Yeah. At 21, siyang magbabago ng ating hamang ng katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian. Right? Yeah. Ang ating katawan ay babaguhin at magiging maluwalhati kaya ng katawan ni Jesus. Yeah. Ang likas na kasalanan ay kanap na mawawala. We suffer this time, right? Because of our sinful nature. Ngayon po ay nagdusa tayo dahil sa ating likas na pagkakasala. Right? Even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Kahit na nagkaroon na tayo ng kaligtasan, meron pa rin tayong likas na pagkakasala. That's why we are struggling because of our sin. Kaya Right? tayo ay nagdudusa dahil sa ating kasalanan. But when Jesus come again, no more sinful nature. Pero sa muling pagdating ni Jesus, wala nang likas na pagkakasala. You want, right? Gusto niyo po ito, di ba? Huh? You want? Yeah. Kaya ito ang ating tunay na pag-asa. Tunay na pag-asa. Yeah. Kaariwan mula sa muling pagparito ni Kristo sa papawirin. Balikan natin. Yeah. Unang Thessalonica chapter 4, 17. Yeah. Asa gayon ay makapapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So when we meditate second coming of Jesus, we can be comforted. Kaya kung pagbubulayan natin ang ikalawang pagdating ni Jesucristo, tayo ay maaaliw. Yeah. Bakit? Yeah. Makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yeah. Ngayon ay maaari na tayong laging magkasama ng Panginoon. Ang lahat ng alalahanin sa mundong ito ay malilimutan. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, hindi natin lubos na maiiwasan ang mga alalahanin. Tama po ba? You have many concern over this world? Tama po ba na marami kayong alalahanin sa mundong ito? When Jesus come again, no more concern. Sa muling pagdating ni Jesus, wala nang alalahanin. Ngunit sa wakas makakaharap natin ang Panginoon, matagal na nating inaasam. Yeah. Magpakailanman tayong makakasama niya. Bagaman kasama natin ang Panginoon dito sa lupa, madalas nating nakakalimutan ang katotohanan ito. Tama po ba? Ngunit ngayon, hindi na natin malilimutan ang kanyang presensya. Yeah. That's why second coming of Jesus can really comfort us. Kaya ngayon, ikalawang pagdating ni Jesus ay talagang mag-aaliw sa atin. Yeah. We can be with the Lord forever and ever. Makasama natin ang Panginoon magpakailan paman. Yeah. Ano ang panahon ng pagpabalik ni Kristo? Yeah. Buksan mo ang Biblia, unang Thessalonica, chapter 5. Ano ang panahon ng pagpabalik ni Kristo?
Unang Thessalonica chapter 5, verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo, sapagkat kayo rin ang lubos na nakakaalam na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi, kapag sinasabi nila, kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at walang makakatakas. Verse 1, right? Tungkol sa oras at mga panahon, hindi na kailangang mayroong isulat pa sa inyo. Kagaya verse 2, ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Magnanakaw sa gabi. Is there any thief enter your house? By informing first. May magnanakaw ba na papasok sa bahay nyo na magpapaalam muna? This 12 midnight, I will enter your house Ngayong alas 12 ng gabi, papasok ako sa bahay mo to store your things. para nakawin yung mga gamit mo. No thief like that, right? Walang ganong magnanakaw. We don't know exact time when Jesus comes again. Hindi natin alam yung eksaktong oras sa muling pagdating ni Jesus. Verse 3, kapag sinabi nila kapayapaan at katiwasayan, kaagad darating sa kanila ang biglang pagkawasak na kaya ng pagtaramdam sa panganganak ng babaeng nadadalang tao at walang makakatakas. Anong sinabi nila? Kapayapaan at katiwasayan. Anong ibig sabihin? Nobody expect Jesus comes again. Walang sino mang makaasa sa muling pagdating ni Jesus. Okay. Walang problema. It's good. Kapayapaan, katiwasayan. Maybe Jesus will not come immediately. Marahil hindi naman agad darating si Jesus. Maybe long time later, He will come. Maybe. Marahil matagal pa na panahon yung kanyang pagdating. What's the life of the people in this world? Ano po yung buhay ng mga tao sa mundong ito? They don't know Jesus will come again, right? Hindi nila alam na si Jesus ay muling darating. That's why they want to make the utopia in this world. Kaya nais lang gumawa ng utopia sa mundong ito. This world will be good, better. Yung mundong ito ay magiging mabuti. Let's make a good world, better world. Magkaroon tayo ng mabuti at maayos na mundo. There will be no second coming of Jesus. Hindi magkakaroon ng ikalawang pagdating ni Jesus. Right? Peace, no problem. Kapayapaan, walang problema. But even saved Christians' life can be like them. Pero maging yung buhay ng Kristiyano ay maging tulad nito. At that time, right, the Bible said, peace. At that time, He will come again. Sa pagkakataong yun, kapayapaan, katiwasayan, siya ay muling darating. Like the pregnant woman delivered the child. Gaya ng babaeng nagdadalang tao. The pregnant woman, right, know the near the delivery day, right? Nalalaman ng nagdadalang tao na malapit na yung kanyang Because panganak. it become bigger and bigger, Dahil ito ay palaki na ng palaki. right? But she doesn't know exact date, right? Pero hindi niya nalalaman yung eksaktong araw. Oh, today will be okay. Ngayong araw ay okay. Yeah, my baby will not come out today, Hindi pa lalabas yung baby ko ngayong araw. right? No, she doesn't know exact date, right? Hindi niya eksaktong nalalaman. But suddenly, pain. Pero biglaan na lang sumakit. Suddenly, right? Baby comes out, right? Biglaan na lang yung baby ay lumabas. Second coming of Jesus, like that. Ganun po yung ikalawang pagdating ni Jesus. Tanging ang amang Diyos lamang ang nakakaalam ng tiyang na oras na pagpabaling ni Kristo. Buksan mo ang Biblia, Matthew 24.
Matthew 24:36. Matthew 24:36. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Tama? Tanging ang amang Diyos lamang ang nakakaalam ng tiyang na oras ng pagbabaling ni Kristo. Sa pamamagitan lamang ng mga tanda, malalaman natin na malapit na ang muling pagparito ng Panginoon. We already know, Jesus' second coming is really near our time. Nalalaman natin na sa panahon natin yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Let's remind. Kaya alalahanin natin muli. The first important was sign of a second coming of Jesus. Yung unang pinakamahalagang tanda sa ikalawang pagdating ni Jesus, Right? 1948, May 14, Israel got the independence. May 14, 1948, ang bansang Israel ay nagkaroon ng kalayaan. Right? It happened our time, right? Ito po ay nangyari sa panahon natin. After then, God completely restored. Pagkatapos nun, ganap silang pinanauli. Restored Israel, right? They already became strong country in the world. Sila ay naging malakas sa bansa sa buong mundo. Actually, they control the whole world, right? Sa katunayan, sila yung kumukontrol sa buong mundo. God restored Israel. Pinanumbalik ng Diyos ang Israel. It happened our time. Ito ay nangyari sa panahon natin. So Jesus mentioned the parable of a fig tree, right? Kaya binanggit ni Jesus yung talinghaga ng puno ng igos. Fig tree symbolizes Israel. Yung puno ng igos ay sumisimbolo sa Israel. When Israel restored, it's a great sign. Second coming of Jesus. Kapag muling nanauli ang bansang Israel, ito ay malaking tanda na si Jesus ay muli nang darating. It's our time, right? Ito po ay panahon natin. And then Jesus himself mentioned sign of the end of age. At si Jesus mismo binanggit niya yung tanda ng katapusan ng panahon. Sign of the end of age. Tanda ng mga katapusan ng panahon. Maraming sign, right? Maraming tanda. There will be strong earthquake. Magkakaroon ng malalakas na lindol. Especially our time, right? You heard there are many strong earthquake in the Philippines. Lalong higit sa panahon natin, naririnig nyo na napakaraming malalakas na lindol sa Pilipinas. Right? Maraming lindol, maraming war and terror. Maraming lindol, maraming digmaan. Tama? It happened our time. Ito po ay nangyari sa panahon natin. And also there are many false Christ. At marami ring bulaang Kristo. And the gospel already preached to the whole world. At ang ebanghelyo ay pinapangaral na sa buong mundo. The sign of the end of age, Jesus mentioned, already fulfilled, complete. Ang mga tanda ng katapusan ng panahon na binanggit ni Jesus ay ganap ng naisakatuparan. Tama ba? Which why, even Jesus comes tonight, walang problema. Kaya kahit na dumating si Jesus ngayong gabi, walang problema. Because all the signs are fulfilled. Dahil naganap na ang lahat ng mga tanda. Now, what we see in this world, what we see in this world? Ngunit ano yung nakikita natin sa sanlibutan ito? After second coming of Jesus, this world entered to the 7 years tribulation. Pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Jesus, yung mundong ito ay papasok sa 7 taong kapighatian. During 7-year tribulation, this world will become one world government. Sa panahon ng 7 taong kapighatian, yung mundong ito ay magiging one world government. This world will become one world government. Ang mundong ito ay magiging one world government. So we see our time. These worlds are preparing one world government. Nakikita natin sa panahon natin ngayon na yung mundong ito ay naghahanda para sa one world government.
already this sign was already tapos na. Yung mga tandang ito ay tapos na. But we see, this world become one world government. Pero makikita natin na yung mundong ito ay magiging one world It will government. happen during 7-year tribulation. Ito ay mangyayari sa 7 taong kapighatian. Yeah. So to become one world government, the religion also, they become one world religion. Upang magkaroon ng one world government, una yung relihiyon ay dapat magkaroon ng iisang relihiyon. That's why now our time, the religious leader in the world, Catholic, Christianity, Buddhist, Islam, all the religious leaders, they every year have a meeting. Kaya sa panahon natin, yung mga relihiyosong pinuno sa buong mundo, yung mga Katoliko, Budismo, Islam, sila ay nagkakaroon ng pagpupulong taon-taon. Already they made the headquarter of one world government. Meron na silang headquarter ng one world government. Ready na. Handa na po ito. They want to have a one world religion. Nagnanais silang magkaroon ng one world religion. And also what about the economy? Paano naman po sa ekonomiya? This whole world are preparing digital money, digital currency. Ang buong mundong ito ay naghahanda na para sa digital currency. Philippines also some people are using digital money, right? Sa Pilipinas po, may mga taong gumagamit na rin ng digital currency. Nowadays many people use GCash. Karamihan sa mga tao gumagamit ng GCash. GCash no the paper money, coin or paper money, right? Sa GCash, hindi na kinakailangan ng mga perang papel o mga barya. All the country, they are preparing digital money, digital currency. Lahat ng mga bansa sa buong mundo naghahanda na para sa digital money at currency. But our side, right, we feel it's a convenient. Pero sa atin, nararamdaman natin na ito ay maalwan. But the one of the government side, what's their purpose? Pero para sa panig ng one world government, ano They yung kanilang want to layunin? control all the people, all the body. Nais nilang kontrolin ang lahat ng mga tao. Because if we use digital money only, they can easily control us. Dahil kung gagamitin lamang natin yung digital money, madali na sa kanilang kontrolin tayo. They can control our money. Makokontrol nila yung ating pera. Without their permission, we cannot buy anything. At balang araw, nang wala yung kanilang pahintulot, Because it's a hindi tayo digital makakabili. money. It's a digital money. Dahil ito ay digital money. All the country in the world, they are preparing. Lahat ng mga bansa sa buong mundo, sila ay naghahanda na. Our time, right? Sa panahon natin, ito ay nangyayari. And then the second year tribulation, 7-year tribulation, middle of the second year tribulation, the Bible said, Antichrist will sit on the temple of God. At sa kalagitnaan ng 7 taong kapighatian, sinasabi ng Biblia na si Antikristo ay uupo sa templo ng Diyos. But now in Israel, walang temple of God, right? Pero ngayon po sa Israel, wala yung templo ng Diyos. But our time, Israel and the many people are preparing temple of God to build. Pero sa panahon natin, yung mga Israel at maraming tao ay niyahanda na upang muling itayo ang templo ng Diyos. Israel already ready to build the temple. Ang mga Israelita ay handa na para itayo yung templo. In the Jerusalem, they want to build the temple in Jerusalem. Pero nais nang itayo yung templo doon sa Jerusalem. But now in Jerusalem, the Temple Mountain, there is the Islam temple mosque. Pero doon sa Jerusalem, doon sa Temple Mountain, nandun pa rin yung mosque ng mga Islam. It's a very sensitive area. Ito ay maselan na lugar. That's why Israel cannot build the temple immediately. Kaya hindi nila agad maitatayo yung templo. But the Bible said, when 7-year tribulation start, there will be also false peace. Pero sinasabi rin ng Biblia na kapag nagsimula ang 7 taong kapighatian, magkakaroon ng huwad na kapayapaan. 7-year false peace treaty. 7 taong huwad na kapayapaan. It will happen between Israel and Arab country. Ito ay mangyayari sa pagitan ng Israel at ng mga Arabong bansa. But it is also preparing. Pero ito po ay inihahanda na. By effort of Donald Trump, American president, already Israel, some Arab country made a peace covenant. Sa pamamagitan ng pagsisikap ng presidente ng Amerika, si Donald Trump,
yung ibang mga bansa at na Arab country at Israel ay nagkakaroon na ng kapayapaan. It is preparing, right? Ito po ay inihahanda na. Someday all other country and Israel will have a covenant. Balang araw, ang lahat ng mga bansa sa Arab at ng mga Arabong bansa at Israel ay magkakaroon ng tipan. And maybe they can have also covenant for the building the temple of God. Magkakaroon sila ng kasunduan na itayo yung templo ng Diyos. Israel can build the temple of God again. Right? Pagkatapos, muli nang maitatayo ng Israel ang templo ng Diyos. It's ready. Ready now. Ito po ay handa na. So many signs already fulfilled. Kaya napakaraming tanda na po yung naisa katuparan. We just see it is preparing for the 7-year tribulation. Kaya nakikita natin na ito ay inihanda para sa 7 taong kapighatian. So, there are more signs, but we don't have enough time. I cannot mention everything. Marami pa pong mga tanda pero wala tayong sapat na oras kaya hindi ko na po mababanggit lahat. Luka chapter 21, buksan mo ang Biblia. Lucas 21:28. 21 verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo. Bakit? Sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. It means Jesus' second coming is near. Ibig sabihin, malapit na yung ikalawang pagdating ni Jesus. It's our time, right? Ito po yung panahon natin. It's sure. Ito po ay sigurado. So, ano ang tamang ating saloobin sa pagpapalik ni Kristo? Kailangan natin maging handa, maging mapagpili, at laging nagpapantay. Unang Thessalonica chapter 5, buksan mo ang Biblia. Unang Thessalonica chapter 5, verse 4 hanggang 8. Unang Thessalonica chapter 5, 4 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman upang sa araw na iyon ay mabigla kayong gaya sa magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman man. Kaya nga, huwag tayong matulog gaya ng mga iba, kundi tayo'y manatiling handa at magpakatino. Sapagkat ang mga natutulog ay natutulog sa gabi, at ang naglalasing ay naglalasing sa gabi, ngunit palibhasa ay mga anak tayo ng araw, magpakatino tayo at isuot natin ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay mabigla kayong kaya sa magnanakaw. Sa mga Kristiyanong gising at handa, ang pagbabaling ni Kristo ay hindi darating na parang magnanakaw. Kaya dapat tayong laging maging handa sa muling pagparito ng Panginoon. Mateo 24, buksan mo ang Biblia, Mateo 24, 42 hanggang 44, Mateo 24, 42 hanggang 44. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ngunit unawain ninyo ito, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong bahagi ng gabi darating ang magnanakaw, magpupuyat sana siya at hindi niya hayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa rin naman kayo, sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. 42 ay magpantay kayo. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Ay? 44, kaya maging handa rin naman kayo sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan.
dapat tayong laging handa na salubungin ang Panginoon kahit kailan siya dumating. Kaya mahalaga na tayo'y laging gising at mapangmatiyak. Kung tayo'y natutulog sa Espiritu at dumating ang Panginoon, tayo'y mapapahiya. Tama ba? Mapapahiya. Meron tao who have a spiritual sleep, Meron po ba dito na may spiritual na pagkakatulog? not physical sleep. Di po physical na tulog. gising. Gising. Okay? Gising kayo. Huh? We don't have much time. Wala na po tayong sapat na oras. We don't have time to fall into spiritual sleep. Wala na tayong oras para mahulog pa sa spiritual na pagkakatulog. Because very near. Dahil napakalapit na. Whenever what happened this world, I feel very near. Nararamdaman ko na talagang napakalapit na. It's different from before. Ito ay naiba na. Naiba mula Especially since noon. the pandemic, 2020 pandemic start, very near, much near. Lalong higit pagkatapos ng pandemya noong 2020, higit nang malapit. No time to sleep, spiritual sleep. Wala nang oras para magkaroon ng spiritual na pagkakatulog. Gising kayo. Okay po. At dapat tayong mamuhay ng mas malinis at banal. Buksan mo ang Biblia, Roman chapter 13. Roman chapter 13. Roman 13, 11 and 12. 11 and 12. Romans 13, 11 and 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo sumampalataya ng una. Malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng liwanag. Alam ninyo ang panahon, tama? Na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Noong tayo'y sumampalataya ng una, ano po ito? When we get the salvation, right? Nang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan. Ano ang kaligtasan ito? It's not the salvation of our spirit. Hindi po ito yung kaligtasan ng ating espiritu. We already have the salvation of the spirit, right? Meron na tayong kaligtasan ng espiritu. It's the salvation of our body. Ito po yung kaligtasan ng ating katawan. It's the resurrection of our body. Ito po yung muling pagkabuhay ng ating katawan. As we learn, it will happen when Jesus comes again, right? Gaya ng ating nalaman, ito ay mangyayari sa muling pagdating ni Jesus. Higit na malapit, right? If already 5 years since you got the salvation, 5 year near second coming of Jesus. Kung 5 taon na yung nakalipas mula nung maligtas ka, malapit na ng 5 taon yung pagdating ni Jesus. Kaya verse 12, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Malalim na ang gabi ngayon. Very near. The sun. Very early in the morning, right? Very dark, right? Sa madaling araw, napakadilim pa. But very near, sun comes out. Pero malapit nang dumating ang araw. It's this time. Ito po yung oras natin ngayon. Ngayon, malalim na ang gabi at ang araw ay malapit na. Kaya, iwaksin na natin ang mga gawa ng kadiliman. If you have some sin, you don't forsake, it's the time you have to forsake. Kung may mga kasalanan ka pa rin hindi iniiwan, sa pagkakataong ito, iwanan mo na. At ating isakpat ang mga sandata ng liwanag. We need to be more holy.
Kailangan nating higit na maging banal. Dapat natin malaman na tayo ay ang babaeng ikakasal kay Kristo. Buksan mo ang Biblia, Revelation 19, Revelation chapter 19. Apokalipsis chapter 19. 19, 7 and 8, 7 and 8. 19, 7 and 8. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian sapagkat dumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng Kanyang magiging asawa ang Kanyang sarili. At sa Kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino, makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Tayo'y magalak at tayo'y magpakasaya at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian. Bakit? Sapagkat dumating na ang kasal ng kordero. May ang kasal ng kordero. Ano po ito? We learn when Jesus come again, He will bring us, right? Nalaman natin na sa muling pagdating ni Jesus, dadalhin niya tayo. Then the unsaved people will be left on the earth. Pagkatapos yung mga hindi ligtas na tao may iwan sa mundo. They will enter to 7-year tribulation. Papasok sila sa 7 taong kapigatian. God will judge this world by fire. Hahatulan ng Diyos ang sanlibutan ito sa pamamagitan ng apoy. If so, what happened to save the people after rapture? Kung gayon, ano mangyayari sa mga ligtas na tao pagkatapos ng rapture? During 7-year tribulation, there is a wedding. Sa loob ng 7 taong kapigatian, magkakaroon ng kasalan. Who's the wedding? Kaninong kasal? Tayo. Because we are the bride of Jesus Christ. Dahil tayo yung mga babaeng ikakasal ni Jesucristo. We have our bridegroom. Meron tayong lalaking ikakasal. Sino? Si Jesus, right? ka살이 ng kordero. It's the wedding. Ito po yung kasal. That's why sinabi ng Biblia, tayo'y magalak, tayo'y magpakasaya, at ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian dahil may kasal ng kordero. At inihanda na ang kanyang magiging asawa, ang kanyang sarili. Ready. His wife already ready, right? Handa na yung babaeng ikakasal. His wife is saved Christian. Yung babaeng ikakasal ay ang mga ligtas na Kristiyano. Or his wife is church, true church. Ang kanyang asawang babaeng ikakasal ay ang tunay na iglesia. The important verse say, sa kanya ay ipinakaloob na magsuot ng pinong nino. Makintab at malinis. Pinong nino, malinis. Ito ay importante. Malinis. Right? Last time our church also we had a wedding ceremony. Nakaraan din po dito sa church natin, nagkaroon ng kasalan. Then the bride, right, wear the wedding garment. Pagkatapos, yung babaeng kakasal, suot niya yung kanyang damit. Very white, maputing-maputi, clean, right? at malinis. No bride wear dirty wedding garment, right? Walang babaeng ikakasal na magsusuot ng maruming pangkasal. We will have a wedding with our Lord. Magkakaroon tayo ng kasalan sa ating Panginoon. But if we put on the dirty garment, how it will be shameful. Pero kung magsusuot tayo ng maruming kasuotan, gaano ito kahiyaya? In the wedding, the bride garment, very dirty, very shameful. Kung sa kasalan, yung damit ng babaeng kakasal ay napakarumi, ito ay nakakahiya. Sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Right?
That's why bilang babaeng ikakasal kay Kristo, dapat tayong maghanda ng may kadalisayan at kabanalan. Kabanalan. So as Jesus' second coming is near, we need to be more holy. Kaya gaya ng nang nalalapit na ikalawang pagdating ni Jesus, kailangan na dapat tayo ay higit na maging banal. At huwag tayong magpasilaw o mabihag ng mga bagay sa mundong ito. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 7. Unang Korinto chapter 7. 29. Unang Korinto chapter 7, 29 hanggang 31. Unang Korinto 7, 29 hanggang 31. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maigsi na ang panahon. Mula ngayon, ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa, at ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak, at ang nagagalak ay maging tulad sa hindi nagagalak, at ang mga bumibili ay maging tulad sa mga walang pag-aari, at ang mga may pakikitungo sa sanlibutan ay maging parang walang pakikitungo rito, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng sanlibutan ito ay lumilipas. 29, mga kapatid, ang ibig kong sabihin ay maiksi na ang panahon, ating panahon, right? Very short. We have a very short time. Mayroon tayong maiksing panahon. Ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa walang asawa. Bakit? Verse 31, verse 31, sapagkat ang kasalukuyang anyo ng salibutan ito ay lumilipas. Lumilipas. What is that? Maybe you get married, you have a asawa. You get married, you have a asawa. Ano pong sinasabi dito? Na kinasal ka na, meron kang asawa. Maybe at that time you are happy. Marahil sa panahon yun, masaya ka. But don't focus too much that. Pero huwag kang higit na magtuon doon. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng salibutan ito ay lumilipas. Verse 30, at ang mga umiiyak ay maging tulad sa mga hindi umiiyak. Bakit? Sometimes you suffer a lot of problem, oppression. Minsan nagdudusa ka ng maraming kahirapan at problema. Then you cry. Pagkatapos umiiyak ka. Don't cry too much. Kaya huwag kang umiyak ng sobra. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng salibutan ito ay lumilipas. Pareho. 30, 31. Ibig sabihin, hindi tayo dapat masyadong attached sa mga bagay ng mundong ito. Don't focus on this worldly thing too much. Huwag kayong higit na magtuon sa mga sanlibutang mga bagay. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng salibutan ito ay lumilipas. Ang mga material na bagay sa mundong ito ay mawawalan ng halaga sa pagdating ng Panginoon. Whatever a lot of money you have, when Jesus comes again, nothing. Gaano mang karaming pera meron ka, sa kanyang muling pagdating, ito ay magiging walang kabuluhan. Right? The value of money, nothing. Yung halaga ng pera ay walang kabuluhan. You read about a lot of money, the value of money, nothing when Jesus comes again. Kung nag-ipon ka ng maraming pera, yung halaga ng maraming pera na yun ay walang kabuluhan. Do you have a beautiful house? Meron ka bang magandang bahay? Nothing when Jesus comes again, right? Baliwala ito sa muling pagdating ni Jesus. Whatever you have, whatever you suffer many problems, don't focus on too much it. Ano mang meron ka o ano mang problema yung pinagdaraanan mo, huwag kang higit na magtuon sa mga iyon. Sapagkat ang kasalukuyang anyo ng salibutan ito ay lumilipas. Hindi dapat tayo matinang ng mga bagay sa mundong ito.
Dapat nating ilagak ang ating pag-asa sa muling pagparito ng Panginoon. Yeah. So, yeah, where is your hope? Kaya nasaan ang pag-asa mo? Yeah, we have to give hope to the Lord who will come again. Dapat na magkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon na muling darating. At hindi natin kailangan mangamba kahit malapit na ang pagpabaling ng Panginoon. Ikalawang Thessalonica chapter 2. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 1 and 2, verse 1 and 2. Ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din namang mabagabag sa pamagitan man ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin na para bang dumating na ang araw ng Panginoon. Right? Verse 1, tungkol sa pagdating ng ating Panginoon Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Maybe, right, we have a wedding with Him. Marahil magkakaroon tayo ng kasalan sa Kanya. Then we all gather together, right? Pagkatapos lahat tayo ay magkakatipon. We will have a fellowship together, right? Magkakaroon tayong lahat ng fellowship. Yeah. Verse 2. Huwag kayong madaling matinaksa inyong pag-iisip. Huwag kayong madaling matinaksa iyong pag-iisip. Hindi natin dapat pabayaan ang ating tungkulin. Dapat nating panatilihin ang ating posisyon. Sometimes some people misunderstand the second coming of Jesus. Minsan, may mga taong mali yung pagkaunawa sa ikalawang pagdating ni Jesus. Jesus' second coming is very near. Yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. The worldly thing, useless, meaningless. Kaya yung mga makamundong bagay ay wala ng kabuluhan. That's why they neglect their position. Kaya pinapabayaan nila yung kanilang Student, they don't study. I need to study. Jesus will come again soon. mga estudyante sinasabi, bakit kailangan pa mag-aral? Malapit naman ang dumating si Just Jesus. enjoy this world. Magsaya na lang tayo sa mundo. What's the profit? I do work diligently. Ano pang pakinabang kung masipag kong gagawin yung trabaho? Jesus will come again soon. Si Jesus ay malapit naman ang They dumating. neglect their work. Kaya pinapabayaan nila yung kanilang trabaho. Housewife, they don't do housework. Jesus will come again. Mga asawang babae, pinapabayaan nila yung trabaho sa bahay. Darating naman na si Jesus. They don't clean. They don't cook. Di na naglilinis, di na nagluluto. Tama o hindi? Hindi. We have to do our best, even though Jesus' second coming is very near. Dapat pa rin natin gawin yung ating makakaya kahit na napakalapit ng dumating ni Jesus. May salita, kahit wakas ang mundong bukas, magtatanim pa rin ako ng punong mansanas. Ngayon. Naintindihan niyo po? Tomorrow is the end of this world. Bukas na yung katapusan ng mundong ito. Yeah. But today, I will plant the apple tree. Pero ngayong araw, magtatanim ako ng puno ng mansanas. Yeah, it's right attitude. Ito po ay mabuting pag-uugali. Don't neglect your work, your position. Huwag niyo pong pabayaan ang inyong trabaho at posisyon. Even Jesus comes tonight, we have to do our best today. Kahit na dumating si Jesus ngayong gabi, kailangan pa rin natin gawin yung ating makakaya ngayong araw. At kay may maraming pagsubok sa huling mga araw, kailangan pa rin nating magtisa at magpapakatatag. James chapter 5. Santiago chapter 5. James chapter 5 verse 8.
James chapter 5 verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Maybe you have a many problem, difficulty in your life. Marahil marami kayong problema at kahirapan sa inyong buhay. Sometimes you want to give up everything. Minsan gusto nyo nang isuko ang lahat ng bagay. Endure more, endure more, Magtiis ka pa ng higit. endure more. You have to endure until the end. Kailangan nyo magtiis hanggang sa Because huli. second coming of Jesus is very near, right? Dahil yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Don't give up. Huwag kayong sumuko. Yeah. Kaunting pagtiis na lang at tayo'y lalaya mula sa hirap at sakit ng mundong ito. Papasok sa walang hanggang kagalakan at kapahingaan. Ang taong naghihintay sa kanyang minamahal ay kayang tiisin ang anumang hirap. Tama ba? We are waiting our Lord whom we really love, right? Hinihintay natin ang ating Panginoon na iniibig natin. That's why we can wait. We can endure, right? Kaya nakakapagtiis tayong maghintay. At ang pagkaantala ng muling pagparito ng Panginoon ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig upang bigyan pa ng pagkakataon ang marami ng paligtas. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Pedro, chapter 3. Ito ay importante. Ikalawang Pedro, chapter 3, 8 and 9. Ikalawang Pedro, chapter 3, 8 and 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Verse 9 ay hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Okay? Ang lahat ay dumating sa pagsisisi. It's God's heart. Ito po yung puso ng Diyos. Why it looks delay? Second coming of Jesus looks delay. Bakit mukhang yung ikalawang pagdating ni Jesus ay naantala? I got the salvation 1998 August 6. Ako po ay nagkaroon ng kaligtasan August 6, 1998. When I got the salvation at that time, I thought Jesus will come again before pass by 2000. Nung panahon yun, inisip ko na si Jesus ay darating pagtapos ng taong 2000. 2000. But 2000, he didn't come. Pero taong 2000, hindi siya dumating. Every year I felt he will come again soon. Taon-taon, pakiramdam ko, darating na siya. But already 25, Pero 2025 na. right? That's why we fear. He delay. Kaya naramdaman natin na naantala siya. Delay second coming of Jesus. Naantala yung ikalawang pagdating ni Jesus. But we have to understand why God delay second coming of Jesus. Pero kailangan nating maunawaan, bakit inaantala ng Diyos yung ikalawang pagdating ni Jesus? Already signed, already fulfilled. Na isa katuparan na lahat ng mga tanda. Even he comes out tonight, no problem, right? Kahit dumating siya ngayong gabi, walang problema. But why God delay? Pero bakit inaantala ng Diyos? Because God wants even one soul can get the salvation. Dahil nais ng Diyos na kahit isang kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan. That's the reason why he delay. Yan po yung dahilan kung bakit niya inaantala. That's God's heart. Yan po yung puso ng Diyos. Kaya dapat nating maunawa ng puso ng Diyos at ibuhos ang ating buong lakas sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. That's our side. We have to more endeavor to save the lost soul.
Kaya sa panig natin, kailangan nating higit na magsumikap na magligtas ng mga ligaw na The kaluluwa. only reason why God delayed second coming of Jesus, Yan po yung isang dahilan kung Yeah. bakit naantala niya yung pagdating ni Jesus. because He want to get even one soul, Dahil gusto niya get the kahit salvation, even one soul. gusto niya na kahit isang kaluluwa ay magkaroon pa ng kaligtasan. Ngunit ang pagtitiyaga ng Diyos ay may hangganan. Sa ating generation, tiyang na muling darating ang Panginoon. Habakkuk, we learn a little. Habakkuk chapter 2, 3. Habakkuk chapter 2, 3. Nahum, pagkatapos Nahum, may Habakkuk. Chapter 2, 3. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal ay hintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Okay. Ito'y parang mabagal ay hintayin mo. Ito'y tiyang na darating. Hindi ito maantala. Okay? So, don't lose don't lose the tension spiritually, tension. Kaya huwag kayong mawala ng tensyon sa espiritu. Even though it looks a delay, but He will surely come again. Kahit na ito ay mukhang naantala, pero tiyak na siya ay muling darating. Following verse, the last verse of the Bible, last chapter of the Bible, Revelation 22, Apocalypse chapter 22. 20. Huling aklat, Revelation, huling chapter 22, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, O ako'y malapit ng dumating, Amen, pumarito ka, Panginoong Jesus. Ako'y malapit ng dumating, right? Ako'y malapit ng dumating. Korean translate, English translate. I'm coming quickly. Sa pagsasalin sa English at Korean, sinasabi na, malapit na akong dumating. Amen. Darating ako mabilis. Our side, we have to say, Amen. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Amen. Right? It's called Maranatha. Tinatawag itong Maranatha. Maranatha. Our faith have a Maranatha faith. Yung pananampalataya natin ay mayroong Maranatha na Jesus pananampalataya. comes again. Si Jesus ay muling darating. I want to see you. Nais kitang makita. I want to be with you forever and ever. Gusto kitang makasama magpakailanman. Oh Lord, come again. O Panginoon, pumarito Even ka. I have many problem, difficulty, I can endure. Kahit na marami akong problema at kahirapan, magtitiis ako. Because I am waiting for you. Dahil naghihintay ako para sa iyo. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Yeah. But we still live a Christian life Pero nabubuhay pa rin tayo sa ating buhay Kristiyano. because we still have many lost souls we have to save. Dahil marami pa rin ligaw na kaluluwa na kailangan nating iligtas. So, as you know, this month we have the Grand Bible Seminar. Gaya po ng inyong nalaman, sa buwan na ito, mayroon tayong Grand Bible Seminar. It's not sure, right? This Grand Bible Seminar can be the last Grand Bible Seminar. Hindi sigurado kung yung Grand Bible Seminar ba na ito ay huling Bible Seminar na. Because after Grand Bible Seminar, it's possible He will come again. Dahil pagkatapos ng Bible Seminar, may posibilidad na siya ay muling dumating. So don't lose the chance. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon. Let's preach the gospel until the end. Ipangaral natin ang Ebanghelyo hanggang sa uli. Manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral lang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin na ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay
ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula ang Grand Bible Seminar mula November 17. Buksan mo po ang aming mga labi upang buong tapang naming may pahayag ang Ebanghelyo. Panginoon, akayin mo po ang maraming nawawalang kaluluwa tungo sa iyong salita. Panginoon, hayaan mong maraming kaluluwa ang maligtas at magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.